Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Serena Espaloma at yung ilalahad tulitunan para sa daily devotion na pinamagatang The Church is the Body of Christ. So, yung scripture po natin ngayon is Ephesians chapter 1 verses 22-23 and sinasabi na, "And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way." Sa Tagalog, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng may bagay sa iglesia. Pa siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. So yung katuruan natin ngayon is Christ is supreme authority of the church. So si Christ yung ulo yung pinaka-head ng simbahan. Siya yung pinaka-supreme at siya yung may kapangyarihan sa lahat ng nation at gawain ng simbahan. At ang kanyang mga salita ang gabay at pamantayan ang simbahan. So Christ is the supreme authority of the church. Next, Christ is the body of church. So sinasabi po dito na si Jesus Christ po ay So, sinasabi din na si Jesus Christ at simbahan ay binubuo ng mga mananampalataya na kumikilos bilang isang katawan. Si Kristo ang pinaka-head at bawat miyembro ay may mahalagang tungkulin sa simbahan. So, the church is the body of Christ. And last is the church continues the works of Christ. So, ang simbahan ay may misyon na ipagpatuloy ang gawain ni Jesus Christ tulad ng pagmamahal, pagtuturo, at paglilingkod sa iba. The church continues the works of Christ. So, bilang application po is number 1, give your utmost loyalty to Christ. So, meaning to say, ibigay mo yung buong tiwala at pagsunod kay Kristo. Higit kanino or kahit anumang bagay. Siya yung pinaka-dapat paglingkuran at sundin. So, halimbawa, sa tuwing naharap ka sa tukso, no, gumawa ka ng mali, piliin mo sundin yung kalooban ni Jesus Christ. Tulad ng pagkasabi ng totoo kahit napakahirap. So, kailangan talaga yun para mabuo yung trust sa'yo at hindi masira. So, give your utmost loyalty to Christ. And second is the trust that Jesus cares for the church as His own body. So, meaning to say, magtiwala na mahal tayo ni Jesus Christ at ang simbahan. No? At siya ang nag-alaga at gumagabay sa church. So, ang bawat bahagi ng simbahan ay mahalaga sa kanya. Sa example, kapag may problema sa simbahan, sa halip na mawalan ng pag-asa, manalangin at magtiwala, natutugunan ni Jesus Christ ang pangailangan ng church. Amen. So, trust that Jesus cares for the church at His own body. And lastly po is continue reflecting the character and works of Christ. So, meaning to say, kaya ni Jesus Christ ipakita sa iyong buhay, sa ating buhay, ang kanyang kabutihan, pagmamahal, at syempre ang malasakit sa iba. No? Ang iyong mga kilos ay dapat magbigay liwanag kay Kristo. Halimbawa, tulungan natin yung mga nangailangan tulad ng pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom o pagdamay sa mga malulungkot, no, kino-offer mo sila, bibigay ka ng advice, mga positive advice na sumasalamin sa gawain ni Jesus Christ. Kasi ganun si Jesus Christ sobrang mapagmahal niya, sobrang mapagpakumbabaan niya, sobrang siyang maalalahanin sa iba. So, let's continue reflecting the character and works of Christ. So, ayun lamang po yung aking tunan sa daily devotion. Naway mentuhan kayo, ma-share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. So, thank you po sa pakikinig at para sa